Hello, Sagittarius! Maligayang pagbabalik at salamat sa pagbisita. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus Love Reading tayo ulit para sa sign ng Sagittarius. So, mabenta ang ating love reading. So, marami siguro sa atin ang may pinagdadaanan sa buhay pag-ibig at February love month din. Pero itong panahon na ito, saktong-sakto Pisces season na. Ito ang panahon na konektado tayo sa ating intuition, sa ating inner compass, sa ating puso. So, mainam din na magkaroon tayo ng panibagong love reading. So, kunin nyo lang po kung ano yung nakarelate kayo, tapon nyo hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na reading ang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako na meron at merong dahilan kung ba't tayo napadpad dito, bukod sa algorithm, syempre. At meron tayong mapupulot dito, lalo na sa oracle card sa dulo. Para sa Sagittarius, ano ang ganap kay Sagittarius? Parang last month, merong issue or merong umaaligid na younger woman kay Sagittarius. Oh, justice will be served. Pwede din na tayo ay in search for justice. Pwedeng tayo ay naloko, pwede din we are dealing with a Libra-born individual, pero not necessarily. Pag binanggit ko ang kahit anong sign, it doesn't mean na tungkol lang doon sa, strictly about that sign. Pero yun yung energy kasi. Ano lang siya, possibility. So, maaaring Libra, pwedeng may kaso, pwedeng may hiwalay na nagaganap, at pwede rin na merong ginawa sa'yo in the most recent past, Sagittarius. Pwedeng niloko, pwedeng iniwan, pwedeng may hindi pagkakasunduan na kailangan na ng divine intervention. It's either divine intervention o kailangan na ng intervention ng batas. Pwedeng custody, child custody, pwedeng ganyan. Anong ganap kay Sagittarius? Hindi pa nagkakapatawaran, pwedeng ganun. It's either mapapatawad ka na kung ikaw ang may nagawang hindi maganda sa partner mo, pero pwede din yan na ikaw ang mabibigay ng kapatawaran sa tao na gumawa sa'yo ng hindi maganda nung nakaraan. Ang justice lagi para sa akin, parang test of character yan. At invitasyon para makapagpatawad. Laging lumalabas to. Sa lahat ng so far, lumalabas siya. Champion of Cups. Saktong-sakto din kasi Pisces reading na nga. Ay, Pisces reading. Ba't ko nabanggit yung Pisces? Pisces season. Oops. Pisces season na nga. So, panahon para maging in touch tayo sa ating emosyon. Panahon para tayo ay mag-go within sa ating emosyon. Merong mensahe, malamang, message of love na parating sa'yo. Message of love o message from a loved one na may kinalaman sa justice. Maaaring magandang balita ukol sa isang kaso, say child custody battle. Magandang balita ukol sa, say, malaya ka na, kumbaga, magandang balita na, say, single na ulit yung minamataan mong tao, yung interesado kang tao. Pwedeng ganun. Good news or a message of love. Justice will be served or good news kasi may hustisya na ibibigay sa iyo sa universe. Maaring doon ang gagaling yung message of love na iyan. Going deeper into your emotions, pwede din na ganun. Pwede din na whatever, kung may kaso man, kung ano yung outcome ng kaso na yan ay parang magre-result siya into you tuning in
tamang-tama din kasi ito ang panahon to tune in with your emotions, to tune in with your inner self, to tune in what your heart, to tune in with what your heart says. Kasi yung iba, um, yung iba sa atin gusto, lalo na Sagittarius, very action-oriented, very adventurous. May enerhiya ang Sagittarius by nature na very, attention, adventure seeker, going for it, action-oriented. Very, very fierce si Sagittarius. Pwedeng dominant. And ito ay magiging panahon para mag-get in touch naman si Sagittarius sa kanyang emotional self. Maaaring merong isang bagay nung itong nakaraan lang na talagang hindi makapagpatulog sa iyo, Sagittarius, or hindi ka makaisip ng diretso, hindi ka makaisip ng maayos, merong bumabagabag sa iyo. At you are very much up in your head, maaaring yun nga, hindi ka na makatulog. Pero mukhang ito ang panahon para ilalayo mo na talaga yung sarili mo dun sa overthinking phase na yun, or sa pag-iisip na yun kasi yun nga, mag-tune in ka into your emotional space, or perhaps kakausapin mo, magre-reflect ka, kausapin mo yung sarili mo, how can I approach this differently? Paano ko siya gagawin na in such a way na magiging mabuti sa aking health, emotional health. Sorry, narinig niyo ba yung phone, yung ano ko, nag-alarm, nag-notify. Kalimutan ko i-silent, sorry. Yung mga maingay sa paligid, like yung mga animals, sensya na. Hindi ko sila maisa silent mode. Kapit bahay namin yun eh. So, okay na ako dun kasi nagbi-video ko eh. Pasintabi po. Thinking out loud habang wala pang tumatalon. So, maaaring, going back, maaaring tayo ay nanggaling sa isang panahon like last month, masyado tayo na pag-isip ng mga ng buhay pag-ibig natin. Tayo ay hindi na makapag-isip ng mabuti, wala na ng tulog, pwedeng napapraning, pwede din na nasa sitwasyon tayo na parang trap tayo at hindi mo alam mo yung next steps forward. Pero yung justice bilang pangunahing card mo, it seems like makakamit mo na ang hustisya na hinahanap mo. Siguro dumating ka din sa point na iniisip mo sa paanong paraan ako magiging compassionate kung hindi sa partner ko ay sa sarili ko. O panibagong night here. Alam mo, yung iba naman sa inyo, pwedeng torn between two lovers. Meron dalawang taong umaaligid sa iyo. Maaaring hindi ikaw to eh. Di ba sinasabi ko, I've been saying kanina na you are tuning into your emotions, justice has been served, contemplating, getting out of a situation na hindi ka makatulog in the past. Pero na lumabas ang bagong Champion of Pentacles here, maaaring may isa pang tao na involved, umaaligid, pwedeng kaibigan mo, pwedeng siya yung source of strength mo habang pinagdadaanan mo ang mga hardships mo sa pag-ibuhay, pag-ibig. Hindi mo alam, maaaring magde-develop ito into something romantic. Pwede din na nakipag-break ka na, tas ito abangers lang siya. Hindi lang niya na maging single ka. Pwedeng ganon. Maaaring dalawang tao ang involved sa'yo right now. If not, umaaligid-aligid lang. Hindi mo napapansin na umaaligid-aligid o abangers nga, inihintay na maging single ka. Pwedeng ganon. Yung isa, Cancer, Scorpio, Pisces, not necessarily Cancer, Scorpio, Pisces, ito yon pero water sign. Kung wala dun sa sign na yun yung umaaligid sa'yo, it shows, this card shows an energy of somebody who's very in touch with their emotions. Pwedeng sensitive, pwedeng empathetic, pero hindi sila, artist, ganyan, ito naman, very, methodical na tao. Taurus, Virgo, Capricorn. Kung wala sa sign na yon, yung ugali nila slow and steady. Mabagal ang kilos, pero pinag-iisipan nila mabuti bago sila kumilos. So, totally opposite mo tong taong to kasi hindi sila padalos-dalos. Di ko sinasabi na padalos-dalos ka, pero pwede din. May fire within you at gagawa mo na action yon. Ang taong ito, pag-iisipan muna nilang mabuti, overthink muna nila, paplanuhin nilang mabuti bago sila mag-take ng action. At kung merong tao man na umaaligid sa'yo, maaaring friend mo yan, I feel like kilala mo siya eh. Feeling ko kilala mo siya, pero kilala mo siya, pero hindi mo alam na may gusto siya sa'yo.
Pwedeng ganun. May tao around you na taking interest in you, o pwede ding inaalagaan ka niya. Shoulder to cry on mo siya, pwedeng ganon. At may chance na yung tao na yan ay may gusto sa'yo. If not, syempre huwag mo nang tanungin, malalaman mo naman yun. Ah, malaya ka na eh, kasi justice yung una eh. Maaring both of them will take some move. Pwede din na ikaw tong Nine of Swords, aalis na dun sa overthinking phase, at makakapag-desisyon na who among these two ang pipiliin mo. Pwedeng ganun. Pwedeng pinahirapan ka ng dalawang yan. Nahirapan ka magdesisyon. O nahirapan ka kung sana dalawa yung puso ko. Ganun ba, Sagittarius? Hindi naman sasalawahan ka. Kasi wini-wish mo lang naman na sana dalawa ang puso ko. Pero yun yung dahilan kung bakit nahihirapan ka, hindi ka makatulog. Hindi ka makatulog kasi hindi ka makapag-desisyon kung sino sa dalawang yan ang mas papansinin mo o mas pagtutuunan mo ng attention, mas kikilalanin mong mabuti. Very stable itong taong ito. Financially stable. Ito naman, pero stable siya in general. Ito naman, emotionally stable. Pwede ding hindi. Mahilig lang siya talagang, ano lang talaga siya, mahilig lang talaga siya mag-express ng kanyang nararamdaman. Artist, ganyan. In touch with, in touch with his or her emotions. Intuitive, yan, ang ugali nitong taong to. Kita mo, isda siya, Pisces, sakto. Pisces season pa naman din. Ano pa ang ganap kay Sagittarius bago natin i-clarify? Yung mga cards sa baba nito, ang siyang ating pang-clarify dito sa deck na ito. New opportunity, pwedeng a windfall of money, pwedeng magkakaroon ka ng bagong trabaho, bagong project. Pwede din na pamana yan eh. Usually, textbook ano yan, pamana, windfall of money. May padating na oportunidad when it comes to money. Pero ako naman, ang kadalasan kong interpretation dyan ay new opportunity, new work opportunity, new career opportunity. So, maaaring mamimit mo yung dalawang yan. Kung hindi mo pa sila ma-identify base doon sa sinabi ko kanina, na ugali or energy nila, maaaring magkakaroon ka ng bagong trabaho or bagong project o bagong endeavor. Gumalaw ba? Sorry. Kakaroon ka ng bagong endeavor and then doon mo mamimit yung dalawang tao na yan. Ayusin ko lang ng konti. Sorry. Doon mo makikilala yung dalawang taong yan. What about this justice? What do we have here? Justice. Maaaring yung ex mo ay kaparehas mo, fierce and dominant, kaya hindi kayo magkasundo, lagi kayo nag-aaway. Somebody very charming, hindi siya reversed eh, so mukhang okay naman siya. Pero sadyang siguro nagka-clash kayo in a lot of ways kasi nga parehas kayo na fire sign. Sagittarius, Leo, Aries. Very fierce, very, if not hindi naman siguro sa demanding, pero more on authoritative, ganyan. Charming, maboka magsalita. So, clarifying the justice, maaaring yan yung ex mo at gusto mo nang kumawala dun sa tao na yon. Pero pwede din na meron ng closure between you and this person. Kakaroon ka ng hostisya sa isang tao na sinakal ka. Sinakal ka in the most recent past. Merong isang tao na umaaligid sa'yo ang tinutulungan ka mag-heal o tinulungan ka mag-heal o pwede din na siya ang magiging susi towards your healing. May pag-asa at yung isa naman maaari nagko-cause ng anxiety sa'yo, na-agit ka pag nakikita mo siya. Pwede din na yung iba sa inyo, hindi ka pa totally makaalis sa relationship na meron ka. Nag-iisip ka pa ng should I stay or should I go. Alam mo na you have to choose yourself, pero doon ka nahihirapan magdesisyon whether or not I should stay or should I should go. At kung sa papaanong paraan ko ulit ibabalik yung parang nawala na part of me
Kasi yung relationships usually, 'di ba, parang it's a part of us na parang naging parte na malaking parte siya ng buhay natin at hindi parang mahirap na magbago pag nawala 'yon. Mahirap nang baguhin yung mga nakasanayan pag nawala 'yon. So maaaring 'yun ang isang bagay na pinag-iisipan mo ng matagal o nag-o-overthink ka doon kasi hindi mo alam kung paano gagawin or nahihirapan ka na pagdesisyonan if you would stay or if you would go. What about this page of Knight of Pentacles? Uy, yung isa dito sa umaaligid sa'yo, doesn't necessarily have to be umaaligid sila sa'yo. Pwede din kasi na umaaligid as in umaaligid na attracted sa'yo or may gusto sa'yo. Pwedeng ganon. Pero pwede din na, yun nga, friend mo pa lang sila and wala pa sa reading na to for March. Wala pa sa reading na to yung sagot whether or not makakatuluyan mo sila or hindi. So parang nabubuo pa lang in the etheric space or some spiritual space. Nabubuo pa lang, binubrew pa lang ni God, kumbaga, yung um, yung mga maaaring mabuo or mangyari between the two of you. So, whoever this person is na binubuo ni God for you or umaaligid sa'yo, maaaring mamimit mo naman siya overseas. Pwedeng magta-travel ka. Not necessarily out of the country ha. Pwedeng travel sa cross province, pwedeng mabibisita ka sa I don't know, Tanay kasi magkakain ka doon, mag-hiking ka, tapos may ma-meet ka na tao doon. Magiging part ka ng group, pwedeng ganon. Pero pwede din na meron kang, dahil nga some of you are getting out of a relationship, trying to heal from a situation that has been hurtful, justice is served kasi. So justice, with this narrative, unang-unang card, justice, maaaring yun nga may pinanggalingan ka na hindi maganda. At ngayon, malaya ka na. So ngayon, malaya ka na, maaaring single ka na ulit, mag-explore ka na ng bago. Excuse me. Excuse me. Meron ka nang gagawin na proyekto. Meron kang ipaplano. Meron kang sisimulan na something. At sa pagsimula mo na yon, i-harness mo yung energy ng um, personified by this person or by this beetle. Hard on the outside, pwede ding hard on yourself, very hardworking, very methodical nga, yung sabi ko, parang step by step, dahan-dahan lang, at gagawin ang mga necessary steps without mistake, ganon. Ganon usually mga earth sign, hardworking, nag endure. So, i-harness mo yung energy na yan, ng perseverance and hard work, para ma-execute mo itong binabalak mong ito. Pwedeng travel ito, pwedeng ano na yan yung parang magsisimula ka na, ayan nga, tingnan mo, tools siya. I-gather mo na yung tools mo para mag-create o gumawa ng bago in your life. Magsimula ng panibago in your life. Maaaring itong tao na to, yung presensya, may tao sa paligid mo, pwede nga friend mo, presensya ng tao na yan ang siyang tutulong sa'yo para ma-harness mo yung energy ng yung step by step, dahan-dahan lang, chill lang, at gawin ng step by step lang, pa isa-isa lang, huwag sabay-sabay. So, dahil doon, maaaring doon magde-develop yung yung good relationship mo with this person kasi siya yung tumulong sa'yo para buuin yung plano mo. Yung isa naman to, kung tao siya at hindi energy mo na tuning into your heart space, itong tao naman na to, yung Cancer, Scorpio, Pisces, not necessarily, pero water sign siya. Pero not necessarily nga na dun sa mga na yon, dun sa mga signs na yon, pwedeng, yun nga, emotional, sensitive, ganon. Yung tao na yan, siya naman ang tutulong sa'yo para maka-move on or mag-heal. Pwedeng, yayain ka niya sa mga bagay na magpapahil ng inner child mo, ganon. Magbibigay sa'yo ng, parang yayain ka niya sa mga art events, ganon, painting, or pottery creation. Ito naman, tutulungan ka niya to make things happen for you. Yung mga plano mo, based sa mga plano mo. What is this Ace of Pentacles right here? What do we have for Sagittarius? Ace of Pentacles. What do we have? Ay, may lumipad. Ooh! Two of Cups, reunion, union. Isa dyan pwedeng old friend mo. Isa dyan pwedeng childhood friend mo.
I don't feel like papunta sila sa'yo, pero pwede din. Yun nga yung binubuo pa ni God. At mamimit mo sila sa work. Mamimit mo sila. Merong windfall of money, pwedeng ganon. Pwedeng, ay, pwede din nga yung new career. Sorry. New career, tapos, yung tao na yan, yung mga yan, isa sa kanila, ang ano ka, you will be in union. Magiging karelasyon mo, kumbaga. Dali, ayusin ko lang to Excuse me. Magiging karelasyon mo. Two of Cups, union of two souls, two loving souls, two individuals who will fall in love with each other. Wow. Ganda. Oh, go for an adventure. Very, very Sagittarius. Go for an adventure. Don't, wag kang, wag mong pigilan yung sarili mo sa mga bagay na gusto mong i-explore. Yung image na to alludes to Alice in Wonderland. And Alice, di ba, sinusundan niya lang yung rabbit. Sinusundan niya lang whatever it is na gusto niyang i-follow. So, I think ang advice sa'yo in the universe is channel your connection with your intuition. If you ever feel like chasing after a rabbit, what does that mean? Rabbit, let's say, halimbawa, may niyaya sa'yo yung, niyaya ka ng isang tao, friend mo, or isa dito, sa inintay ka maging single, niyaya ka nila na, uy, ano tayo, sali tayo dun sa pottery session, ganyan. Kaya punta tayo dun sa gallery. Punta tayo sa ganto, ganyan. Go for it. Yun yung rabbit. Sundan mo lang and see where it takes you. And use your heart as an inner compass. Kapag halimbawa, sumama ka doon, no? Tapos may namit kang bago. Kung iffy ka, hindi ka sure kung bibigay mo yung number mo or hindi ka sure kung pag-aaksayan mo ba ng oras, tanong mo yung puso mo kung ready na ba siya or kung handa ba siya or okay lang ba sa kanya to chase that rabbit and go lang ng go. So, definitely there will be a new opportunity na ibibigay sa'yo. And that new opportunity will lead to a partnership. Lalo kung single ka ngayon, it would lead to a partnership. It would lead to a relationship. I don't know if you like it or whether you like it or not, it will lead to that. Kasi you are out of that overthinking phase. Pwede din na in the process of getting out of that, medyo hesitant ka siguro sa healing pa at punan ang iyong cup. Pero definitely, you will get out of it. And merong mga taong tutulong sa'yo kasi malaya ka na. Okay? So, iwan ko na yun doon, Sagittarius. Salamat sa pagbisita and see you next time. Ako po si A. Bye!